me something, it might just take the pain away. Eto na nga guys, at another naman na gagawa tayo ng carbonara. Pero spaghetti ang ating gagamitin naman ngayon. O diba? Anong say ninyo? At 1 kilo nga pala itong ating spaghetti. Pero kalahati lang ang gagamitin natin. Kasi nga po, 2 lang kami ng anak ko at sobra to sa amin at yung sobra naman ay kakainin niya rin to kapag may school. Kaya yun, iinitin niya na lang to sa microwave tapos magbe-prito daw siya ng itlog dito, fried egg. Ang kanyang combination dito sa kanyang kakainin. At yun na nga at kumulo na yung ating tubig at inilagay ko na rin yung spaghetti. Pero yung spaghetti guys ay hinati ko sa 2 para magkasya na nga siya doon sa kaldero at na ako'y nagmamadali na. Ganyan ako pag nagmamadali guys, hindi na ako nagsasayang ng oras. At abang nagpapakulo tayo ng ating pasta ay syempre naghihiwa na rin ako niya ng bawang. Tinadtad ko muna siya, pinukpok ko muna siya bago ko siya hiniwa-hiwa. At syempre lalagyan natin siya ngayon ng konting mantikilya at saka yung ating nata all-purpose cream at yung ating cheese. Yung ating cheese ay ginamit ko ay yung pang sandwich guys. 'Di ba? At yun na nga, tinanggal na natin yung ating pasta at nilagyan na natin sa ating tubig na malamig para bumaba ng kanyang tubig para lumamig na rin siya. At ito na nga, naglagay ako ng ating konting mantika sa kaldero or kawali, depende sa gusto nyong lutuan, at inilagay ko rin ang ating mantikilya. Yung ating mantikilya ay 1 kutsarang malaki lang yan. Ngayon tutunawin natin at ilagay na natin yung ating bawang kapag mainit na yung ating mantikilya at yung ating mantika. At ito nga, halu-haluin natin. At habang ako'y naman nagpapatoasted ng ating bawang doon ay tinanggalan ko na ng balat yung ating cheese. Dahil yung cheese na gagamitin natin, ito yung manipis lang siya guys, pero pang sandwich to. Kaya ang ginawa ko, binabalatan ko siya kasi individual nga po siya, 'di ba? Ganyan. Yan, pang sandwich kasi to guys. At ito na nga at bubuksan na natin yung ating creamy na ating gagamitin sa ating paggawa ng ating pasta carbonara. Yan guys, ganyan ha. Yan ang gagawin natin. Pero hindi ito sponsor guys na gagamitin ko kasi sunod-sunod na gumagamit ako ng markang ito. So ito na nga at ilalagay na natin yung ating pasta spaghetti sa ating nagisang bawang sa ating mantikilya at saka mantika. Haluin natin ng maayos para sumot dito yung ating mantikilya at saka yung ating aceite or mantika. At lagyan natin ng konting bawang na durog at yung aking chicken cubes. Siyempre, dinudurog ko muna yan sa kamay ko guys bago ko ilagay. At kalahati lang po ang inilagay ko. At inilagay ko na nga rin yung ating all-purpose cream guys. At ilalagay na rin natin yung ating cheese para paghalo-halo natin dyan, sama-sama na sila, matutunaw na rin siya para maging creamy siya, 'di ba? Ganyan. Halo-haloin natin, pero mahina lang yung apoy para hindi siya masunog, guys. Para yung ating pinakasabaw na nata or creamy ay talagang hindi masunog kundi manuot doon sa ating pasta. Ganyan. Dahan-dahan lang yung ating halo-halo para naman talaga naman sumuot yung pinakasabaw natin dito sa ating pasta spaghetti, 'di ba? Yan na nga at natutunaw na yung ating keso. O 'di ba? Napakasarap talaga nito, guys. Grabe. Gustong-gusto. Isa pala ito sa pagkain na gustong-gusto ng anak ko. At ito na nga at hinalo-halo ko na ng maayos. Ang umahawak niyan guys ng camera ay yung anak ko kasi hindi ko nga mahalo-halo yung ating pasta.
At nung natapos na nga ako ng ating paggawa ng ating carbonara ay magpakulo na rin ako dyan ng ating kastanyas guys. Siyempre, tingnan nyo naman, kailangan nating palambutin ng palambutin yan. At super duper na yan. At tinikman ko nga, grabing sarap guys, ang tamis niya, super duper yan. Para siyang kamote, grabe talaga, alam nyo. Tuwing magpapasko, nako, lagi itong kinakain namin dahil mas mura-mura kaysa sa normal na mga buwan. At pinatikim ko nga sa anak ko at nako, gustong-gusto rin ng anak ko dahil nga matamis siya, guys. Grabe, super duper. So, eto ay tinikman ko lang. Pero guys, maya-maya ay ito ang imimerienda ko sa ating pagkatapos ng paghinay-hinay ng pagkain. Alam nyo naman, Diyos ko, katapos lang namin kumain ng carbonara, ay iniisip ko na kaagad itong aking memeriendahin na kastanyas. At ito na nga, at syempre, meron pang lubag loob. Yung aking tsokolate Merca na Oreo ang flavor at yung ating marshmallow. Alam nyo na. At yung ating kape doon. Yung kape ko guys, hindi ko siya nilagyan ng asukal kasi nga po ilalagay ko itong marshmallow. Para doon ko na siya i-mix doon. Yan ang ginagawa ko guys. Alam niyo naman ako, marami kong idea kung paano ko kumain. Diyos mio. Talagang ganyan kapag gustong-gusto kong kumain kung ano-anong pinapapak ko, anong iniimbento-imbento ko, yung panlasa mo baga, yun ang hinahanap-hanap mo kung paano, 'di ba? So kailangan din tayo mag-discover kumbaga kung paano yung mga pagkain, 'di ba? Wala naman masama basta wala ka naman na inaapakan na tao sa loob ka ng bahay mo. Okay yan, mag-relax ka. Ay, nako, ang sarap ng buhay ko dito, guys. Dahil pakatapos ko magkape, nako, inaantok na ako. Ganyan ako, guys. Kapag nakatapos na ako magkape, talagang grabe ang aking antok. Yan kasi ang aking pamparelax, yung aking kape or te. Nako guys, sinasabi ko sa inyo, kontra sa akin ang caffeine. Dahil sinasabi ko sa inyo, iba ang katawan ko, iba ang pakiramdam ko sa ibang tao. Kumbaga abnormal nga tawag sa akin. Kasi yun po ako. So, eto na nga at ang aking tsokolate guys. Yung pagkape naman ay psychological effect din siguro yun. Kapag iniisip mo na, ay hindi ako makatulog, 20 minutes pa lang, nasa kama ka, tapos hindi ka makatulog muna, iniisip mo na, ay kasi hindi ako makatulog kasi uminom ako ng kape kaninang hapon. So talagang, psychological yun, guys. Kung iniisip mo na talagang hindi ka makakatulog dahil uminom ka ng kape, hindi ka talaga makakatulog. Ako kasi hindi ko iniisip yun, guys, na hindi ako makatulog kasi uminom ako ng kape, no? Hindi yun. Relax mo ang katawan mo, i-relax mo yung isip mo, manalangin ka ng mataimtim, ay talagang makakatulog ka. Sobra-sobra. At saka pagising mo sa umaga, ang sarap ng pakiramdam mo. Yun lang yun guys, kasi kahit na matulog ka ng maaga sa kama, kung hindi ka pa inaantok, talagang hindi, sasakit lang ang mata mo at ulo mo. 'Di ba? Ganun lang yun guys. Kaya yun ang iwasan natin mag-isip na, ay nako, kasi ganito, ganyan, mag-anxiety yung hahanapin mo guys. Naku, wag. Yan, eto na, balik na tayo dito sa aking kastanyas na napakasarap naman talaga, grabe, super tamis. Grabe talaga. Pinagmamalaki ko to at nagpapasalamat ako na talagang nakakain ako ng ganito, 'di ba? At special po ang nagbigay sa akin ito, ang nagregalo, kaya naman, grabe talaga. Super duper, dahil nagpapasalamat ako dahil kahit papano, nakakain ako ng kastanyas ngayon. Dahil kung bibilihin ko to guys, naku, super duper mahal. Dahil siyempre, yung kalidad din niya, yun ang maganda din dito. Kaya masarap, matamis.
Kasi yung kalidad ng kastanyas na binigay niya sa akin, yung niregalo niya sa akin, siguro mamahalin din to, 'di ba? Gano'n naman yun. At saka alam niyo guys, namimiss ko yung aking kapatid na si Bingay na nasa Pilipinas. Kasi alam niyo kung bakit. Nandun siya ngayon sa Pilipinas. Tiga dito din siya sa Espanya, sa Madrid, pero mas doon na muna siya. Namimiss ko siya kasi yung anak ko at siya pag nasa kalye, pag mga ganitong buwan, ay nako silang dalawang magtiya, lagi silang nagbibili diyan sa kalye kasi merong ganyan dito mga tinda-tinda na maliliit na nagtitinda ng kastanyas at kamote na anong tawag dito? Inaano sa baga. Ganyan, guys. Ay, nako. Yung kapatid kong si Bengot, gustong-gusto niya to, yung inaano sa baga. Kasi, guys, kung magluluto din kayo nito sa bahay ninyo, pwedeng yung kawali na luma, na hindi nyo na ginagamit, pwedeng lagyan nyo doon yung uling mismo doon sa ibabaw, mismo sa loob ng kawali, sindihan ninyo at doon nyo pabagahin, tapos ilagay nyo tong kastanyas kung wala kayong grilled na yung ulingan na pang barbecuehan. Yun ang ginagawa din namin. Masarap din to, lutuin nyo din to. Pero hiwa-hiwaan nyo muna dyan sa mga dulo-dulo, tatanggalan nyo, tapyasan nyo muna siya guys. Tapos, yun, ilagay nyo na ito. O kung meron naman kayo na ulingan, ay pwede rin naman doon. At saka yung